Hey guys, explain natin kung paano mag-work itong ating Central Carrot, no? Now, tinawag ko itong Central Carrot kasi nakafocus lang ito sa gold, no? Gold lang yung pwede mong i-trade dito. Kaya tinawag ko itong Central Carrot dahil sa gold carrot. Okay? Now, by default guys, mag-o-open ng dalawang order si Central Carrot, no? Mag-o-open siya ng pending buy nandun sa taas, no? Tapos pending sell nandito sa baba. Okay? Now, alin man dyan yung unang matamaan, ika-cancel nun yung isa. Okay, yun yung tinatawag nating OCO. One cancels the other. Ibig sabihin, kapag itong presyo ni gold ay lumipad pataas at tinamaan yung ating buy pending order, maka-cancel yung sell. Ganon din dito kapag bumagsak yung gold, no, at tinamaan yung ating sell order dito, maka-cancel yung buy. One cancels the other. Ibig sabihin, isang position lang talaga yung gagawin niya at a time, no? Tapos titigil lang yung trade at gagawa na naman ng panibagong trade kapag tinamaan yung TP and kapag tinamaan yung ating SL. No, i-forward natin ng konti para mas maintindihan natin yung magiging process nito. Ayan, mukhang matatamaan na yung ating buy position. And there you go guys. Tinamaan yung ating pending buy order. Anong nangyari? Nawala yung ating pending sell order. Ibig sabihin, isang position lang ngayon yung ating ititrade. And kung mapapansin nyo, nung tinamaan na yung ating pending buy order, nagkaroon din agad ito ng TP and SL. Okay? Ibig sabihin may risk management siya. $40 yung ating target profit and $20 naman yung ating i-risk or yung ating stop loss, no? Alin man dyan yung unang matamaan, magkakaroon yan ng reaction mamaya. Okay, forward natin. Now, pansinin nyo ito guys, yung ating SL kanina, nawala na siya, no? Lumipat siya ngayon dito sa taas. Yan yung tinatawag nating trailing stop. Yung dating SL na convert na siya into trailing stop. Now, lalabas yung ating trailing stop at around $14 or $15, no? Kapag umabot na yung total profit mo ng $15, lalabas siya. Okay? Ibig sabihin, alin man dyan, yung unang mangyari, no? Tamaan man yung take profit mo, may kikitain ka. Tamaan man yung iyong trailing stop, may kikitain ka ng kahit konti. Okay? So, ganun yung magiging process niya. Ituloy natin. Ayun, tinamaan yung ating trailing stop. Okay? After nun, gagawa ulit siya ng panibagong position. Okay? Merong pending buy, pending sell. Now, hindi titigil yung trade hanggang hindi niya ma-reach yung iyong maximum take profit and maximum stop loss, no? I-forward natin para mas maintindihan nyo. Okay? Ayan. Nagkaroon tayo ng sell order dito. Let's see kung anong mangyayari. Boom. Anong nangyari guys? Tinamaan yung ating stop loss. Okay? Yung tinamaan yung ating stop loss, pansinin nyo ngayon kung ano yung nangyari dito. Ang nakalagay is max daily stop loss reach. Ibig sabihin, mapopos ngayon yung auto trading. Ayan o, nakikita nyo naka-turn off na siya. Ibig sabihin nito guys, hindi ka na pwedeng mag-trade. Now, bakit ko ginawa ng ganyan? Para madisiplina tayo na kung talo, talo talaga. No? Kung panalo, panalo ka talaga. Makakapag-trade ka lang ulit kapag natapos na yung countdown timer dito. Pansin nyo guys, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ayan, okay? Gumawa ulit siya ng panibagong pending orders, no? Ibig sabihin nito, next trading session na ito or the next day na siya. Okay, so let's say natalo ka ngayon, hindi ka na makakapag-trade ngayon. Bukas ka na ulit makakapag-trade sa next trading session. Are we clear? Eto guys, so pansinin nyo rin ito. Okay? Kapag tinamaan yung ating take profit, kapag tama yung ating naging trade, no? Titigil rin yung trade. Okay? No, saka ka ulit makakapag-trade kapag naubos na yung timer. Now again, ginawa natin ito para hindi tayo maging greedy. Okay? Ibig sabihin kapag panalo ka, pahinga ka na, no? Panalo ka na talaga. Ang nangyayari kasi minsan kapag panalo tayo, magte-trade na naman tayo. Tapos ang mangyayari, matatalo ka na naman. So, dahil sa greed mo, panalo na sana, naging bato pa, no? So, dahil dito, magkakaroon tayo ng disiplina na kung panalo, panalo ka talaga. Kung talo, talo ka talaga. Okay, are we clear? Ayan, pabilisan natin and i-observe na lang natin kung magkano ngayon yung itataas nitong ating capital, no? Sinimulan natin ito at around 300 and ngayon let's see kung saan papunta ito.
Now, habang hinihintay natin na matapos itong ating backtesting, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na yung auto trading, ang ginagawa lang nito guys is now automate natin yung process. No? Instead na ikaw pa yung maglagay ng manual order ng buy at sell, yung robot na mismo yung gagawa nun para sa inyo. Okay? But take note, hindi ibig sabihin na na-automate na natin yung process ay pwede na rin tayong manalo agad-agad. Okay? Hindi ganun yun. Walang 100% na winning strategy. Pwede kang manalo, pwede ka pa rin matalo. Okay? Ganun lang yun. Alright, by May, no? Month of May, nasa around 900 na tayo dito. Okay? So, sinimulan natin from $300. Ngayon, 900 plus na. Okay? So, tingnan natin kung magkano yung ending nito. By the way guys, yung performance ng trading robot, minsan nagdedepende rin yan sa broker na meron ka, no? Kasi minsan, kahit maganda yung trading performance ng iyong robot, pero kung ang ginamit mo namang broker ay may mataas na spread, posibleng matalo ka pa rin. Kaya make sure na kung pipili kayo ng broker, siguraduhin nyo yung broker na small spread or tight yung kanyang spread, no? Nakatulad ni Xness. Xness kasi talaga yung ginagamit ko guys, and for me, napaka-helpful nito, no, na malit lang yung spread niya, kaya na ma-maximize natin yung ating trade. Okay, so by the month of July, nasa around 900. Okay, 1,000 na siya. Sinimulan natin sa 300 and eto na yung kanyang itinaas, no? Nga pala guys, reminder lang na itong backtesting na ginagawa natin, no, hindi ibig sabihin ito na ganito din yung magiging future result. Okay? Yung performance nito nung nakaraan ay hindi dapat nating panghawakan sa magiging performance nito sa kasalukuyan or sa magiging future, no? Kasi yung market, nag-iiba-iba talaga yan, no? May mga times na maganda yung market, may mga years na maganda yung market, may mga previous years din na pangit yung magiging takbo ng market. Baka kasi mag-expect kayo na, uy, maganda siya sa backtesting, okay na to, pwede ko na tong gamitin. Panalo na ako always. Hindi ganun yun, okay? May mga times talaga na talo ka, may mga times talaga na panalo ka. May mga months na sunod-sunod yung talo mo, may mga months din na sunod-sunod yung panalo mo. So as of the moment, 1,180 na siya. Okay, yung napapansin nyo, no? Every time na nare-reach niya yung kanyang target, titigil lang siya. Either ma-reach man yung SL or ma-reach niya man yung inyong take profit. Titigil siya para ma-practice natin yung disiplina. Okay? So by October, $1,200 na siya. Alright, so natapos na yung backtesting natin, no? So from $300, umabot siya ng around $1,200 something dollars, no? Again, yung backtesting natin dito ay hindi reliable, okay? Hindi dapat nating asahan ito na, uy, umabot ng $1,200 yung backtesting ni sir, ibig sabihin maganda itong EA na ito. Hindi ganun yun guys, okay? Hindi reliable yung backtesting. But at least nakikita natin dito yung kanyang trading strategy, no? Tinetest lang natin dito yung kanyang strategy. Kung paano ba siya gumalaw and kung paano niya i-handle yung trades, okay? So close natin ito. Pagmasdan natin yung graph na meron dito. Mapapansin nyo, sinimulan natin ito ng around $300, no? Lumago rin siya at nag-flat na lang dito. Hindi na masyado siyang gumalaw sa mga levels na ito. But all in all, from 300 to around this one, makikita natin na somehow naging profitable siya, no? Again, hindi natin sure. Previous galawan ng market should not be your basis sa magiging future galawan ng market. So, ganun mag-work yung ating Central Carrot. Now, kung gusto nyo naman mag-avail nito, no, bisitahin nyo lang yung ating website, diarynangtrader.com. Again, diarynangtrader.com. Tapos, puntahan nyo lang dito sa products tab, no? Makikita nyo itong nandito. Ayan, Central Carrot Gold Auto Trade. Okay? Tapos kung gusto nyo naman makatanggap ng 500 discount, click nyo lang yung nandito. Alright, so that's it for now. Thank you so much again for watching. Until next time, peace out.